Kinsa nakakaon na o grapes? Unsa ba ang lasa sa grapes? Lami, no? So, tanaw na ito, unsa ba, nanong familiar o very na ginagamit yun sa Israel ang grapes or vine na tanong. Namaw ni sila ang ilang source sa ilang ilinon kung nga sa ilang kining ginapuga then magawas ang wine. So na sila gitawag nato na monthly o na sila ay harvest o time na mag-harvest sila then na sila ay fiesta na ilang pukon kini gitawag nato na grapes then mahimos ang vino. Tungod kay usa na sa ilang gitawag nato na customary as a nation of Israel. And that's why common tayo sa time ni Jesus ang paggamit sa gitawag nato na vine or grapes. Now sa verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes that it may more fruit. Now, tulong ako ato makita sa book of John, sa chapter 15, 1-11, the vine dresser and ang vine and the branches. Kinsa kini gitawag nato na vine dresser o taga-atiman? God the Father represent the Father and the plants, ang vine represent sa atong Ginoong Kristo, then the fruit is represent the disciple. Now, ang mensahe na gayon, abiding in Christ. So, very common words na ato ang malimtan o ginabaliwala ang gitawag na ang pagpabilin diya kang Kristo. Now, Jesus uses the metaphor of the vine. Digamit niya ang usa ka metaphor. At men, gipaanggid niya ang usa ka naay kinabuhi sa usa ka tanong. And the vine and the branches, ang punuan ug ang sanga, that illustrate the intimate relationship to kining vine, kining sanga o ang punuan. Naa sila gitawag nato na duol nga relasyon. Dili pwede bulagon ang punuan sa sanga. O dili pwede mabulag ang sanga sa punuan. Tungod ngay walay mahimo ang sanga pag wala ang punuan. Dili makapamunga ang sanga kung wala sa punuan. Dili pod makapamunga ang punuan kung wala sa sanga. Dili makaliyok ang Ginoo kung dili ka magpagamit. Kasi mag-back up ka, mag-arrange sa bangko, as long magpagamit ka, i-promote ka sa Ginoo sa usa ka dagkong nga ministry. Dili niya ka i-promote sa dagkong nga ministry kung sa easy lang nga trabaho, dili ka magpagamit. The vine is a source and sustenance of life for the branches. So, ang punuan o ang vine, mauni ang gigiganan, mauni ang naga-sustain, naga-provide, naga-hatag o kinabuhi sa sanga. And the branches must abide in the vine. Kinahanglan na ang sanga magpabilin sa punuan aron kini mabuhi o magapabunga. Kung tausa ka bata na dili pa niya kaya ang matrabaho, dili pa niya kaya buhion ang iyang kaugalingon, pag mahimulag sa iyang ginikanan, maglisod sa iyang pagkaon. Mabot ang panahon na ang bata, wala ko, then naani kaugalingon, ikasarang para manarbaho, then naanak po isa anak na mudipindi sa iya, disin sa sanga o sa punuan. Na nag-represent ang punuan, mao si Jesus. Nag-represent ang sanga, kita. Kung walay mag-atiman, dili pod kadako ang punuan o dili pod maatiman ang mga sanga. So matuban yun ang mag-atiman na ay punuan, na ay sanga. So representing ang gaatiman mao nga atong langit ng amahan. Ginaputol niya, ginatanggal niya ang mga parts sa itong kinabuhi na dili ka mahimong epektibo nga Kristohanon. Sometimes, ginakuha niya yung cellphone, kaya diha nakatanan mong panahon, di nakaka-active, di nakakatulong tarong, di nakaka-eskwila, wala, cellphone sa buntag, hantod gabi, 24 hours by 7. Ginakuha sa Ginoo, pinagis yung ginikanan, kaya wala na.
Dagko na kayo o ay bag. Lalo na kayo mata. Na naman, sige, cellphone. So, wala ka pala is the part sa Ginoo para makatulog ang tarong. Isa na, may talong. Pagkaman mo, oy, alaon na pa. Sayaw pa. At taot-buntag naman di ay. Ano? May mga hinungdan na nung ginagawa sa Ginoo ang mga usahay ko na kayo uyab. Ginakuha sa Ginoo katong mga walay pulos na uyab. Kaya dili sila makatabang sa ministry. Usahay sakit ko at ang kagahinigugma kaya dili ka makapamunga kung naato sila. Hello? Dili ka mahimong effective, dili ka mahimong good influence kung naay mga babag mong kinabuhi. Hello? Ginatanggal sa Ginoo. Sayang atong response masuko ta sa nagkuha, no? Kaya nawili na ta, nalipay na ta, di kuwaon na. This is sa sanga. I observed sa usa ka punuan sa kape. Tungod kay ang amohang balay nasa bukid. Ginahimo sa mga mangunguma dito para nindot ang bunga sa kape, ginakuhaan lang na og mga salingsing na dili kinahanglan to mga linghod. Kaya kung pasagdan to sa mangunguma, ang ihang kape, tambok pero walay bunga. Tambok ka, pero di ka magamit sa Ginoo. Ano naman? Ipayat yung spirit man. Dili ka makakaya, makapamunga. Ngayon, ginaalam sa Ginoo na masakitan ka para ka makakatan. Okay. Apa na ay benepisyo ang usa ka sanga na magapabilin sa punuan, na ay benepisyo ang Kristohanon na magapabilin sa iyang pagpangalaga. Verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Number 1, benefits in abiding in Christ, in the branches abiding in the vine. First is prayers. Effectual. Bising unsa nimo ka busy sa imong kinabuhi, bising unsa nimo ka appointment, buluhaton, trabaho, pag wala kay time sa Ginoo, bisag mag-ampo ka, bubukra kayo, then ma-discourage na lang ka kay hindi na hula, dili mo tupag ang Ginoo, na naman, kay ikaw mismo, wala na kay panahon para sa Ginoo. So, ang una gayud na mahimong maatua, kinigitawag nato mahimong epektibo ang ato mga pag-ampo. Nakay pangayon sa Ginoo, ihatag niya na naman kay suot maga nakakunik man ka sa punuan ng mga si Jesus Christ. Kung nakay ampuan ng mga balatian, dili matiwasan. Kung dili maayo. Nakay pangayon sa Ginoo na makalipay sa iya, ihatag niya. Ang Ginoong Hesus, i-connected niya ang connection sa vine and the branches sa iyang mga itutunan. Kung nagaingon siya, kung kamo magapabilin kanako o akong pulong magapabilin kaninyo, pangayo kamo kunsa, ugihatag kini kaninyo. Ang tanan ng mga vitamin, ang tanan ng mga sustansya, ma-absorb sa sanga pag nagapabilin siya diya sa kumain. Hello? Kung magpabilin ka sa Ginoo, kung samahan mo ginapangayo, iya ka ng ihatag. Amen? Ingat pa sa Santiago in chapter 5, 16 and 17, that a prayer of a righteous man avails much. Ang pag-ampo sa taong mataro, it meant katong mga sanga na nagpabiling sa punuan na ay dakong gahom. That's why, abiding in Jesus is always being prayer up. Ang imong pag-ampo, iya ginang dunggon. Ang imong pag-ampo, iya ginang paminawan. Pero kung dili ka magpabilin na sa Ginoo, dili niya ihatag ang imo ang ginapangalo. Verse 8. Verse 8. By this my Father be glorified that you bear much fruit. You will be my disciples. Number 2, benefits in abiding in Christ. First, prayers effectual. Number 2, fruit perpetual. It means, kining word na perpetual, it means constant and lasting. Kanang bunga na magpadayon, magpabilin. Mao na sa ang epekto, kausa ka sanga, na kanunay nakakonekta sa punuan. Every time, every season na tig-harvest, tig-bunga, mamunga din na siya. Ato ang kinabuhi ng Kristohanon,
Pag dili ka magpabilin sa Ginoo, makit-alin mo yung mga kaila kaniadto, na ganito gapungko raman na siya. Nanong karon hawod naman magsong leader, nanong karon hawod naman mag-drum, nanong karon hawod naman kaayo magpagamit. Kaya nagpabilin man sa Ginoo. Ang imong gifts sa ihatag sa Ginoo sa imo or talent, iya na i-develop. The same sa sanga na kanunay mamunga sa panahon sa tigbunga kay nakakunik man siya sa punuan. Jesus giving a guarantee of continual fruitfulness to His disciples. If they abide in Him, how matter it hard the circumstances. Bisan pa, nagkanaon sa man ang panahon sa sanga. Gusto kayong hangin, basta nakakunik na sa punuan. Ganaana man na yung sanga, pero sayang na pag-abot ng tigbunga, mabunga yun na. Unless kung ang usa ka sanga huyang, pag-abot sa dato nga hangin, maputol, matural, malaya siya kung mamatay. Kung huyang po ang imong connection sa sanga, huyang imong connection kay Jesus. Pag-abot sa kusog na hangin sa mga pagsunay, matagap ka, malaya, mamatay. Mauna ang mga Kristohano na nawala na sa Ginoo, kasi kung saan ni mong buwali, katapakan na lang kay sabaan sa imuha. Na naman, they are now very spiritually. Only prayer ang makarevive sa ila. Kung sa daw ang mahitabo, kung sa daw ang benepisyo nato, ang bunga nato, magapabilin. The branches will never be fruitful if it is separated from the vine. Dilikit ka. Magmadaungon, isip Kristohanan, kung dili ka magpadayon sa imuhang relasyon sa Ginoo. Amen? Part from the vine has all power for itself, and the branches depend only in the vine. So, ang branches, nagadepende gina siya sa punuan. Dapat magdepende po ta sa Ginoo. And disciple cannot produce their own fruit that will last. So, dili ko ta makapadayon, alira ko sa balay. Okay naman, ang patalala ko piring. You are cutting spiritual imong connection sa Ginoo. Kaya kung dili ka mo simba, kay kapuy ka, then physical sa imong pangayoon sa Ginoo, dili na ihatag. Dili ka mahimong fruitful, the fruit of the Holy Spirit, dili mo liyok sa imong, muna sa imong kinabuhi, wala kay gugma, wala kay kalipay, wala kay kalinaw, wala kay pailob, dali na ka masuko, wala kay pagpasinsa, wala kay pantunan naman, wala na nagaliyok ang fruit of the Holy Spirit, kaya wala naman kay panahon sa Ginoo. When we abide in the Lord Jesus Christ, the branches abide in the vine. Bisan on sa mga pagsulay, mamungag yun na siya. Bisan may hangin man, tik-init man na siya, tik-ulan man, tik-bagyo man, basta ang sanga nagapapili sa punuan, and sa panahon sa tigbunga, mamungag yun na. Pero ang Kristohanon, pag mawala na diha sa Ginoo, makakita na lang kasi mong isuon, i-bless na sa Ginoo. Ikaw, nagukod pa sa panalangin. Hello? Murag lit ka sa panalangin na naman, wala naman yung connection sa Ginoo. Dili naman mahimo ang pag-provide kulod kay ang provide ng bunga mao ang punuan. Hello? Dili mo panghapon ang sanga. Yes. Order na ko kaayo nga sanga, dahil na ko bunga, bitiras na kayo ang sanga kay permisa mahartisan. Once na mawala sa punuan, mamatay ka siya. Malaya yun, kamay tapo, isunod. Sa kalaya sa internet. Mga igsoon, hinangan na to abide, magpabilin. Wala na sa edad, wala na sa imuhang edukasyon, professional man ka, o sa manahuman nimo sa imuhang secular, o whatever dira na imong accomplishment sa kinabuhi. As long magpaputol na niya sa Ginoo, dili yung ka magmalipayon. Because the fruit of the Holy Spirit ay si kanina is love, peace, joy. Mawala ni tanan sa imong kinabuhi. And finally, verse 11, and chapter 15 sa book of John. Chapter 15, verse 11. Okay. 15, verse 11. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. The third benefit in abiding in Christ is your joy, celestial. Ang imong kalipay, langit na. Ang imong kalipay, wala nagadepende sa imong
kwarta, income, napakay gikaon, o naaba kay balay, o naaba kay uyab, naaba kay cellphone na nindot, naaba kay balon. Ang imong kalipay, di agikan sa Ginoo. Hello? Celestial, it means heavenly. That my joy be remain in you and that your joy may be full. Ang imong kalipay, dili mahimong tunga, dili mahimong 1/4, dili mahimong 1/3, kundi buo. It's a heavenly joy na makita na ito ang mga Kristohanon na bisan pa financially, wala sila, they are salat sa financial. Pero makita na ito ang ilahang kinabuhi, malipayan. Na naman, ay konektado sila diha sa punungan. No other than the Lord Jesus Christ. So, kailangan na ito magpabilin na nakakonekta sa punungan. Amen? In this passage, our Lord Jesus showing unto them the great results of obedience is a heavenly joy. You will be happy but not joyful. Happiness depends on event, but joy depends on your relationship with Christ. Like Apostle Paul and Silas in chapter 16 sa Acts 23 to 32. Tanaw tayo ng kinabuhi, ipreso sila kung nag-preach sila sa gospel, ibunalan pa sila, nasamad sila, but in the midnight of the night, they are worshiping God. Wala nakapugo ang presuhan, wala nakapugo ang gapot, wala nakapugo ang mga samad nila to worship God, to be joyful in God's presence. Ano man? Tungod konektado sila kay Jesus. They are connected to the vine because they are the branches and we are also the branches. Mga iso, kung matinadaan sa pagpangalagad sa Ginoo, bisan na atay mga kasubanan, wala mga mahal sa kinabuhi, mga financial nato, trabaho, liso lang income, the fruit of the Holy Spirit, joy, magalihok ni dato kinabuhi. Ingon sa Nehemiah 8 verse 10, for the joy of the Lord is our strength. Kaya ang kalipay sa Ginoo, mao'y atong kusog. Malipay ang Ginoo, kung magpabiling ka, din ang iyang kalipay, mao ang imong kusog. This is the call to the abiding life, a continual confession of sin and a constant communion with Christ. Karong adlaw ang Ginoo gusto niya i-examine nato atong pagalingon. Are we stay connected? Or are we now disconnected? John 15 verse 5, tingnan sa Ginoo, for without me, you are nothing. Magatipid sa tanan mga igsoon. Kung tanaw na ito, kung hindi mo masabtan ang pagpangalaga sa Ginoo, muabot sa imo ang kinabuhi ang laay, kapoy. Pero kung masabtan mo, excited ka permit. Kaya what if mo tingko ang propita, samtang nag-cellphone ka niya, nag-pungko ka niya, madala ka na. So mga isunadala na ito, para yun lang. Ang sama na itong yagyaan karon, one day is our great testimony. Na bisan pa ingon na itong situation, nagapadayon ta. So mahimong blessing ang ato ang kasubaanan karon. Makaingon sa kanito nga, kung bata pa ko, sabi lang ng pastor, salamat. Kaya ang pastor nagpadayon, kaya wala sa nagpadayon, wala yung simba. So glory to God. Tandaan ang beneficio sa pagpapili. Number 1, so tupagod sa Ginoo pag-ako. Ikadua, mamunga ka, mag-asinso ka, i-promote ka sa Ginoo. Kung ikatulo, naapay kalipay na langit nun. Father God,